都变，小情歌都没得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换了你选。蓝色的天，被金色多印颗心照片，要平和我们在最亮眼，喜欢的银河为你装点。Araw po mga ka-business, mga kapati. Sana po ay nasa mabuti po kayong palagayan. Panibagong araw, panibagong reaksyon po tayo. Reaksyonan lang po natin yung pagpunta ni Jonathan sa bahay ng ka-business family. Kung saan po bigla na lang po umuwi si Jonathan at hindi pa nakakausap ni Kuya ka-business. Kaya po inutusan sila Bay Papaya at saka sila Intoy na sundan. Baka naman isipin na naman ni Jonathan ay pinagkataguan siya ni Kuya ka-business. Panoorin po natin to, yung nangyaring to na paghahanap pero Jonathan. Paghahanap pero Jonathan. Anong nakita nila Intoy, si Jonathan sa si Nanay Marita? Abutan po nila na papunta po ata sa may SM, Caloocan. Doon po ay kinausap po nila Intoy, nila Bay Papaya at sila ni Kuya Buknoy. Doon po niliwanagan nila Intoy na tungkol po doon sa bahay na tutuluyan po nila Jonathan, na pinantasan po agad ni Jonathan at kung sino-sino pong vlogger ang kanyang pinagsumbungan. Niliwanag po nila dito na pinangungunahan kasi ni Jonathan na hindi pa naman po na sasabi kay Kuya ka-business para naman magawa ng paraan. Yung kanyang hinanaing na yun nga doon po sa kasada na pagtutulak niya ng wheelchair ni Nanay Marita. Hindi pa po na lalaman ni Kuya ka-business yung problema niya ay kung sino-sino na po yung pinagsumbungan niyang vlogger para po gaya po ng kanyang style ng dati na pag merong sama na loob sa isang vlogger, lalo kala Kuya ka-business, kung kani-kani niya sinasabi. Kaya po nagkakaaway-away po yung mga kapwa vlogger, kung nagkakasama ng loob dahil po sa kanya. Yan po kasi yung isang sakit ni Jonathan na talaga namang hindi mawala sa kanya, yung kumbaga hindi pa niya nasasabi doon sa ibang sa vlogger na nakausap niya ay pinipintasan niya na agad para po siyempre iba po yung impact nung yung mga nag-vlog sa kanya. Bago iba-iba yung sasabihin niya, siyempre iba yung ano doon sa vlogger na tinitira niya. Kaya po minsan nagkakasamaan po ng loob. Pero sa ano naman po ng mga pinagsusumbungan naman po niya na vlogger, alam naman po yung ugali niya, kaya po hindi rin po siya pinakikinggan. Ang kagandahan po dito ay naliwanagan na naman siya tungkol po dun sa bahay. At eto na naman po, umuoo na naman siya. Kumbaga, sang-ayon na naman siya sa sinabi ni Intoy na wala na naman siyang doon daw siya titira. Ngayon, ang ganda na naman ng sinabi. Kasi po, ang ugali po ni Jonathan, sino po yung kaharap niya, yung po magaling sa kanya. Ano po siya parang tawag ni yung nyango, nagpapalit ng katauhan yung ibang kulay. Parang ganun po ang ano niya. Kung sino po yung kaharap niya, yung po magaling sa kanya. Kaya po napakahirap po na kausap si Jonathan. Tingnan po natin kung ano pong mangyayari na naman sa usapan nila na nakapagsunduan nila ni Intoy na umuo na naman po si Jonathan at pumayag na naman po sa sinasabi nila Intoy. Bago maya po ay sisiraan na naman po sila Kuya ka-business. Kaya siyempre po nakakasakit po ng loob kala Intoy sa kala Kuya Buknoy, kala Bay, na pagtalikod nila ay saka po sila binabanatan ni Jonathan. Hanggang dito na lang po ang aking reaksyon, mga ka-business, mga kapati. Hanggang sa susunod na lang po na siguro ng vlog ko.
Marami po salamat po sa mga subscriber, mga viewers, mga silent viewers po natin na matagal nanonood sa mga video natin. At marami po salamat kala Kuya Ka-Business, kala Ka-Business, kala Papa Dins, sa mga kagawang, sa mga EMS, sa mga kasamang reactor. Marami po salamat. Maraming salamat din po kala Kuya Aw, kala Ma'am Pretty Mine, kala Ma'am Melly Kay, kay Sir Ferdinand Cabangis, kay Tatay Ilyas, Bobis Official, kala Nana Channel, kala Rins NCTV, saka po kala Ma'am LB OFW Abu Dhabi, kala Nika Marie Official Vlog, saka po kala kay Ma'am Bernalyn. Maraming po salamat. Saka po kay It's Me Bebang. Maraming po salamat. Pakisuportahan po lahat po yan ng mga sinabi ko na kapwa ko content creator. Maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa mga video ko at maraming salamat po sa tulong niyo.